Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Inamin na ni DILG Secretary John Vic Remulla na bago pa man tuluyang sibakin si dating PNP Chief Police General Nicolas Torre III, ay tinanong siya mismo ng Pangulo kung ano ang kanyang rekomendasyon. Sa isang pagtitipon sa Makati, sinabi ni Remulla na noong unay itinanggi niyang may papel siya sa naging desisyon ng palasyo. Ngunit ngayon, malinaw niyang kinumpirma na kinonsulta siya ng Pangulo tungkol sa isyu, at doon niya ipinahayag na dapat palakasin ang institusyon, kaysa umasa lamang sa desisyon ng iisang opisyal. It was difference between me and the general, and he refused. He insisted that his system be followed. But again, as I said yesterday, we're a nation of laws and not of men. So it cannot be one person who dominates everything. So in the end, there was no rancor naman. He just couldn't accept it, and the president said, okay, he asked me for my recommendation. And I said, we have to continue in this path of correcting all the errors of before. And of the previous administration. Yes, and part of that is strengthening the institutions. My recommendation was that we have to strengthen the institution, that the institution must be protected, and then all the decisions followed from there. Aminado si Remulla na hindi sila nagkasundo ni Torre sa usapin ng regodan o reassignment sa mga senior officials ng PNP. Matatandaan na nitong ika-6 ng Agosto, ipinwesto muli ni General Torre ang 13 matataas na opisyal, kabilang ang pangalawang pinakamataas na opisyal na si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Subalit ang hakbang na ito ay hindi inaprubahan ng National Police Commission o NAPOLCOM, na pinamumunuan mismo ni Remulla bilang ex-officio chairperson. Sa kabila nito, itinuloy pa rin ni Torre ang kanyang kautusan, bagay na lalong nagpatindi ng hindi pagkakaunawaan nila ng kalihim. Ever since PRRD's time, when the NAPOLCOM was totally bypassed of all appointments, it became now the right rather than the privilege of every PNP chief na sila ang bahala sa movements ng level 3 and above, yung mga colonels to generals. And the president really wanted to restore that to institutionalize it back to how the law was intended. General Torre and the president, General Torre didn't see it necessary. Nang tanungin kung bakit tuluyang inalis si Torre at kung nagalit ba ang Pangulo sa kanyang ginawa, sinabi ni Remulla na hindi naman nagalit ang Chief Executive, ngunit nagtaka at nagtanong ito ng maraming beses. Ayon sa kanya, malinaw na nais ng Pangulo na maibalik ang proseso at maipakita na ang desisyon ng gobyerno ay nakabatay sa institusyon, hindi sa personal na kagustuhan. So, the president chose the institution over the person. So was the president angered by the decision of General Torre to push through with his order of reassignment despite the fact that NAPOLCOM disapproved it already? Well, he was quizzical about it. And in their conversations, a lot of explanations were made. And it's safe to say that's the differences of opinions were there. Gayunpaman, nilinaw ni Remulla na walang personal na alitan sa pagitan nila ni General Torre. Sa katunayan, mismong si Pangulong Marcos pa ang nag-alok ng bagong posisyon kay Torre na may kinalaman sa kampanya laban sa korupsyon. Para kay Remulla, malinaw na patuloy pa ring may tiwala ang Pangulo kay Torre, at patunay ito na ang simpleng pagkakaiba ng opinyon ay hindi nangangahulugan ng pagtatapos ng respeto o relasyon sa trabaho. It has something to do with anti-corruption. So I'm telling you, the president still really believes in General Torre. Okay, it is still enough that he be given offered a position to fight corruption and to investigate corruption. And I think that shows you that a difference of opinion does not necessarily mean an end of a friendship, an end of a working relationship. It was just that. Mayroon ding personal na mensahe si Remulla para kay General Torre. Aniya, sa loob ng 85 araw na magkasama silang naglingkod bilang kalihim at hepe ng pambansang pulisya, marami silang nagawa at naging produktibo. Kaya't nananatili ang kanyang mataas na paghanga at paggalang kay Torre, at umaasa pa rin siyang makakabalik ito sa pamahalaan upang makatulong sa kampanya para sa mas maayos at mas malinis na Pilipinas. I'm trying to reach out. Wala naman kami pinagawa yan talaga eh. Hindi lang pinagkasunduan ng opinion. So, the last time we talked to each other, there were no raised voices. Do you have any message for him? Yes, General Torre, I still deeply respect you. I hold you in my highest admiration.
I think that in the 85 days that we spent together as SILG and PNP chief, we were very productive, and I still hope that you join us in government and help us in our crusade in making a better Philippines. Panghuli, tiniyak ni Rem Ulya na sa kabila ng mga emosyon na dala ng biglaang pagbabago, walang nagaganap na demoralisasyon sa hanay ng administrasyon. Wala raw madi-demote o mapaparusahan sa mga nagpahayag ng kanilang saloobin, at paalala lamang sa lahat na manatiling tapat at propesyonal sa kanilang tungkulin bilang tagapagpatupad ng batas. Heto mga bossing, kung tutuusin, parang teleserye ang nangyari kina John Vic Rem Ulya at General Torre. Akala mo simpleng di pagkakaintindihan lang sa script, pero sa ending, may twist na parang bida ang nagpaalam na sa kalaban. Sabi ni Rem Ulya, difference of opinion daw. Pero kung titignan mo, para itong basketball game kung saan siya ang referee, tapos siya rin ang nag-decide kung sino ang dapat ma-foul out. E paano pa makakalaro si Torre kung mismong commissioner ang nagsabing labas ka na? Tapos ayun pa, may bago na palang posisyon na nakalaan para kay Torre bago pa man siya tanggalin. Parang relationship na may backup plan, bago ka makipag-break, meron ka ng ka-textmate na susunod. Ang problema, hindi yata alam ni Torre yung plano. Kaya kung ikaw yung nasa sitwasyon, bigla ka nalang maiiwan sa ere, tapos may kasunod na agad. Kahit sabihin mong hindi ito personal, trabaho lang, sino ba naman ang hindi magtatampo kung ganito ang setup? Parang musical chairs din ang drama sa PNP. Habang tumutugtog, paikot-ikot ang mga opisyal, pero pag tumigil ang tugtog, may isang hindi makakaupo. Ang masaklap, si Torre yung naiwan na nakatayo, at si Rem Ulya yung humawak ng remote para i-pause yung kanta. Ang ganda sana kung inaga na lang ang paliwanag, pero hindi. Kinailangan pa talagang hintayin ang climax para mas may impact ang eksena. At yung parte na sinasabing may respeto pa rin daw sila kay Torre. Para bang sinabihan ka ng kaibigan na wala akong sama ng loob, pero di nakita isasama sa tropa. Oh, magalang pakinggan, pero sa totoo lang, tanggol ka pa rin. Yung offer ng bagong posisyon, parang consolation prize sa game show. Hindi mo naman talaga gustong premyo, pero tatanggapin mo na lang kaysa umalis na talo. Sa dulo, kung ito ang tinatawag na institutional strengthening, medyo mukhang selective ang definition. Kasi ang dating, hindi talaga proseso ang pinairal, kundi politika at pride. Kaya kahit anong ganda ng packaging, halata pa rin na parang script ng reality show, yung tipong alam mong may nangyayaring behind the scenes na hindi ipinapakita sa audience. At gaya ng maraming teleserye, sino ba ang talo? Siyempre yung bida na napalis, at yung manunood na naiwan na nagtatanong, totoo ba talaga to o scripted lang? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.